guys! Welcome to Ilocanang Kalog guys. So for today's videos, pag-uusapan natin ang acid reflux versus GERD. So kung sino po yung mga nakakaranas po ng sobrang acid sa ating katawan, ngayon guys ay pag-uusapan natin kung ano ang pinagkaiba ng acid reflux versus GERD guys. So ang acid reflux guys is ito ay heartburn or temporary na pagbalik ng stomach acid sa esophagus. Karaniwang sintomas, burning sensation such as heartburn. Pwedeng mangyari paminsan-minsan, example pagkatapos kumain ng maanghang guys. So yan, at ang pangalawa naman, ang GERD, ang tinatawag na GERD ay gastroesophageal reflux disease. Chronic na acid reflux na madalas na nangyayari, may mga sintomas ng tulad ng heartburn, regurgitation or pagbalik ng acid foods sa ating bibig, hirap sa paglunok or cough or asthma. Like symptoms, kailangan ng medical treatment kung chronic ito guys. So kung gusto nyo pong guys na ma-change yung life ninyo at hindi nakakaranas po ng acid reflux na sobrang nag-trigger sa inyong katawan, ito po lang ang dapat ninyong gawin. Ang isa nito ay ang pag-style changes. Iwasan ang trigger foods, example, maanghang or kape or chocolate guys. Kumain ng smaller meals. Huwag humiga agad pagkatapos kumain. Wait for 2 to 3 hours, depende sa kinain nyo guys. Kung nag-vegetarian man kayo palagi or madalas na kumakain po kayo ng mga not heavy foods po guys, pwede lang po ng 2 hours, okay na po yun guys. Pero pag kumain po kayo ng mahirap ma-digest sa inyong stomach, kailangan nyo pong mag-wait 3 to 4 hours guys bago kayo mahiga. Pangalawa nga guys ay yung pag-diet. Iwasan ang mga acid or fatty foods. So pwedeng kumain ng mga alkaline foods, example, eto guys, saging. And then, mag-oatmeal po kayo guys. Kasi ang oatmeal ay nakakatulong din po yan sa acid reflux para ito niya po yung juices sa ating katawan guys. Kasi ang katawan natin guys ay hindi nawawalan ng acid. Yan. So, ang pangatlo guys ay yung medication na anti-acids or example yung Tums. Yung H2 blockers, for example, yung mga ranitidine na gamot or proton pump inhibitors. Example po yun yung omeprazole na gamot. So guys, yan, iwasan ang nakakapaglaba ng symptoms. Kumbaga, yung nakakapaglaba is yung nakakapag-trigger po sa inyong sakit. Ito yung number 1 na dapat nyong iwasan ay yung smoking, alcohol, at tight clothes. Kumbaga yung masyadong mahigpit guys, yung sinuot ninyong pantalon or pantalon nga, yun po ay isa rin pong dahilan kung bakit kayo po ay ina-acid guys. So kung ito po ay madalas po ninyong nararamdaman ang madalas na symptoms or paghirap sa paglunok guys, or pananakit ng chest, para siguraduhin na hindi heart attack ito guys, ay magpakonsulta na po sa doktor guys. At huwag na po ninyong hayaan na lumala pa ang inyong sakit. So ayan guys, kung gusto po ninyong maging okay ang buhay ninyo, yan kagaya ko po kasi isa rin po ako yung nakaranas po ng heartburn. Kumbaga yung tinatawag na po nito ay GERD na sakit. Sobrang sakit, sobrang hirap na akala mo mamamatay ka na sa araw na yun. Mamamatay ka na hindi mo na alam kung ano ang dapat mong gawin. Yan din ay pag nag-trigger po yan din guys ay para kayong meron ng anxiety. So guys, kung gusto nyo po ninyong makaiwas sa ganitong sakit guys, ugalihin ninyo na huwag kayong kumain ng mga bawal sa inyo guys, lalo na yung mga citrus na mga prutas, maaasim, mag-iwas po kayo guys. Sobra yan, napakahirap.
So sana po guys at nakatulong po sa aking videos na to. Paki-follow po ako sa Ilocanang Kalog sa aking Facebook page, and then subscribe na rin po ang aking YouTube of Life of Takasha guys. Para po kayo sa lahat ng aking mga ina-upload guys, paki-click lang po notification bells guys. So, thank you for watching guys. Sana may natutunan po kayo sa aking mga videos na ina-upload sa susunod ulit na pag-uusapan natin sa ating health lifestyles guys. So, thank you for watching and God bless everyone. Bye!